naman, so far kami pa lang yung grupo ng Giting ng Pasig. And nakita ko doon sa mga nakapirma sa attendance sa District 2, wala pa rin naman pong ibang nag-file. So medyo may maluwag naman rin po. And then yun, galing kaming office, bumaba kami to file. And then mamaya, babalik na ulit kami. May mga trabaho lang rin po na nando doon. For sure, marami po nagtatanong, bakit Giting ng Pasig pa rin? Bakit pa po tayo tatakbo bilang konsehal? Ano po yung nagtulak sa atin? First, Giting ng Pasig, we use this name since 2022. So, minabuti na rin namin na i-carry na rin siya ngayon as under Mayor Vico's team. Pero talagang Giting ng Pasig siya, first to convey the message, hindi lang tungkol sa amin yung politika, hindi lang tungkol sa amin ang public service. Tungkol ito sa bawat Pasigenyo. Tungkol na ito sa Pasigenyo ngayon at sa Pasigenyo ng inaharap, ito pong nilalaban po natin. Kaya siya Giting ng Pasig at Giting ng Pasigenyo. Tayo pong lahat sa atin. Maraming bagay ang nagtulak sa atin para tumakbo. Siyempre, nandyan yung kaalaman na rin po natin na kung paano po natin i-address through legislative ways. Paggawa ng policies, paggawa ng ordinansa, paggawa ng resolutions. That's why kaya po natin we are running for re-election as member of the Sangguniang Panglungsod sa District 2 po, dito sa ating lungsod ng Pasig. Ano na po yung mga nagawa natin bilang konsehal po ng lungsod Pasig? Yeah, first noong 2022 I had a campaign promise. First sa mga solo parents, second na magkaroon ng more inclusive government, and third, yung promise na maging transparent and accountable po ang bawat official ng gobyerno. First, balikan natin, as solo parents po, nakagawa na po tayo ng lokal na bersyon ng ating ordinansa together with Councilor Angelo, and sinigurado natin na mapondohan. In fact, ongoing na lahat ng programs sa yon, in line rin with the national government po. Pero ito sinigurado natin may pondo na galing po sa lokal, na kung saan nagkaroon po ng kahit papaano subsidy po every month ang ating mga solo parents. And other than that, may mga pinupush pa po tayo na maging benepisyo na po ng solo parents. Second po, ibukas po or magkaroon tayo ng transparent government na hindi lang ho natin basta ibinukas, pati sa social media, ni-live natin lahat ng pondo na meron po ang ating lungsod. Paano ito inaatado, paano ito ginagamit, saan gagamitin, hanggang sa pag nagamit na po niya, binubukas po natin ito sa taong bayan. As much as kaya natin, pero isa lang rin po ang sigurado, bukas rin po ang aming tanggapan. Anytime na gusto po natin makakuha ng approved annual appropriations po natin, makikita po natin doon kung saan-saan at ano yung mga programa. Pagdating naman po sa inclusive governance, binukas rin po natin, syempre, nandiyan na with the help of Coach Paul Senogat, and currently, naging committee chair na rin po tayo ng mga NGOs na sisigurado natin na participative ang government natin. In fact, mamayang 1:30 may CDC approval po tayo na inihahain po natin ang mga investment plan o mga investment program sa ating mga NGOs, sa ating mga constituents, sa mga barangay officials natin, kung ano-ano ang mga plano, mga programa at aktibidades ng ating pong lungsod sa mga darating na taon or sa current po na taon. At pangalawa, inihahain rin po natin sa kanila pagkatapos ng mga plano at mga programa na yun, magkano at kailan gagawin itong mga programa po naman na ito. Alam ko na yung susunod. Moving forward po tayo. Ano pa? Yung mga kailangan po natin, nakita ko na na yun na yung tatanong. Moving forward po tayo. First, yung first campaign promise natin, expand pa po natin yung mga beneficios sa solo parent. Gagawan na po natin ng sariling scholarship program yan. At sisiguraduhin rin po natin currently bilang committee chair ng Appropriations, Ways and Means ay magkakaroon na ng pondo na yung mga programa po natin. Kasi kung minsan magkakaroon ng programa pero hindi mahanapan ng pondo, kailangan the whole 9 yards tatrabahuhin po natin yan para siguradong magagawa po yung mga proyekto, yung mga programa at yung mga aktibidades. Pangalawang gagawin po natin, syempre bilang committee chair again ng Appropriations, Ways and Means, malaki po ang pinag-uusapan nating pondo ng Pasigenyo. Pero kailangan transparent at makikita ito ng taong bayan. Pag-iigtingin po natin ang transparency, kailangan na bawat piso po ng bawat Pasigenyo nalalaman po nila kung saan napupunta. At pero hindi lang yan, ilalatag po natin isa-isa kung paano yung proseso, saan nanggagaling yung pondo, paano ginagastos yung pondo, at paano pinagpaplanuhan yung pondo. Para na sa ganon, alam po nating lahat kung saan, kailan, paano talaga tumatakbo ang paggastos ng ating lokal na pamahalaan. Sa madaling salita, in line po tayo sa mga programa ni Mayor Vico, especially sa pagiging transparent and accountable po ng mga government official. Tayo po ang magbabantay ng pondo ng taong bayan.
Consi for last po, no, part of the public service are constructive criticism. Ano naman po masasabi natin sa mga negative comments na natatanggap po natin? Yes, actually maganda ngayon. Because of democracy, sobrang sarap maging Pasigueño ngayon. Hindi tayo natatakot mag-air ng mga opinion natin, hindi tayo nakakubli. Ang ganda ngayon, ang daming pwedeng tumakbo, ang daming potensyal. Ibig sabihin, ang dami namang magaling. Ang dami pong nagmamahal sa Pasig. So ang maganda ngayon, this is the best time na maging Pasigueño tayo kasi everyone is really has that democracy. Malaya tayong lahat. Walang natatakot, walang na-oppress, walang nagtatago ng opinion nila, walang nagpipigil na mag-ere ng opinion nila. Pero this time, we just have to make sure na yung mga ini-ere natin, we also have to be responsible sa mga sinasabi rin natin. Pero other than that, the criticisms are just there. Nandyan talaga yan kasi, again, we are public servants. Nandito kami sa serbisyo publiko, lahat po ng ibabato sa amin, we take it positively and as much as possible, lalo na kung may kailangan kami i-adjust, may kailangan kaming baguhin, bukas na bukas po tayo dyan. At kailangan tanggapin po namin yan ng malugod sa aming mga puso. Pero kung minsan, siyempre, talagang kailangan ipaliwanag po natin ng maayos. At salamat sa inyo, lagi kayo nandyan. May mga window tayo para magpaliwanag po sa Bataong Bayan kung ano-ano yung mga issue ng ating lungsod. Muli na lang po, ano naman po yung mensahe natin para sa mga kapwa kandidato din natin na gusto magserbisyo sa lungsod Pasig? Yes, sa lahat po ng kapwa ko Pasigueño at sa lahat na maging kapwa ko kandidato, again, this is the best time to be a Pasigueño. Salamat sa nag-aalab ninyong interest na magsilbi rin sa ating lungsod. Sana rin po, anuman po ang mangyari sa eleksyon, panatiliin po natin na tayong lahat, isa naman po ang goal natin is yun ay maipaangat ang buhay ng Pasigueño ang ngayon at ang mga Pasigueño ng hinaharap. Ano pa po tayong gusto idagdag o mensahe po sa mga Pasigueño? Mabuhay po ang lahat ng Pasigueño. Again, ito po ay the best time. I-practice po natin ang ating demokrasya. Lahat po tayo malaya at take advantage natin yung eleksyon sa pagpili ng tama at maayos sa leader. Dahil tandaan po natin ang gagawin po natin ngayon ay hindi lang sa Pasigueño para ngayon, pero sa Pasigueño ng hinaharap. Mabuhay po ang bawat Pasigueño at God bless po sa inyong lahat. Right.